Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismis, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitan bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balita, may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at hold the Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan. Ito yung lingkod Dr. J sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS-DWAD 1098 kHz sa inyong mga talapitan. At kasama natin yung veterano na galing sa Senado, si Dr. R. Magandang hapon, Dr. R. Magandang hapon. Ating mga tagapakinig, magandang hapon na Dr. J sa ating mga kasangga dyan sa estasyon, no? Magandang hapon po, tama, Dr. J. Alam mo, 3 araw tayo na nagko-cover doon, no? Nakikipag-usap sa kung sino-sino. It didn't matter to us kung ito'y mga supporter ng Dilaw o mga supporter man ng tunuringan na mga NPA allied groups, no? Ay kinakausap natin to, Dr. J, wala tayong pinapalampas, no? At marami tayong nakuhang impormasyon. Pero Dr. J, ang tingin ko, no, sa init ng panahon ngayon, ang mainit pa rin na usapin, no, Dr. J. At, di ba? At tingin ko, ipinagdasal mo to na maigi, Dr. J. Yung mapalitan si Tito Otits Soto, di ba? Si Otits na naunang umalis, bit yung young balls, umalis ka agad sa Senado nung alam na magkaputukan. Ayun na nga, Dr. J, pero hinahanap ko nga yung merong naglathala dito sa ating social media noong mga oras, no, na kung saan na nag-isa-isa na umalis itong mga senador natin, no. Hindi mo malaman ang haka-haka-tuloy ay meron silang alam na may mangyayari kaya sila ay nauna nang umalis. Pero sa totoo lamang, no, ako, sa totoo lang, Dr. J, ang aking opinion, sana itong si dating Senate President Tito Soto hindi muna umalis. Manaturingan siya na dating Senate President. Bakit siya agad umalis? Diba? Sana buo ang Senado kahit nagkakagulo. Diba, Dr. J? Diba? Alam niya kasi na magre-repair ang NBI ng pintuan. Kaya mga kababayan, kung sakali kayo ay may diferensya mga pintuan nyo sa bahay nyo, tumawag kayo sa NBI. Yun lang kasi nakita natin andun daw sila sa kabila, inaayos yung pintuan, may access doon papuntang Senado. Ayun ang sinabi ng NBI. Nang tinanong, bakit andyan kayo sa DSIS offices? Kaya sabi ko nga, naku, ang galing pala pag may diferensya pintuan ko, tawag tayo sa NBI. NBI, may diferensya pintuan ko. Kaya nga, Dr. J, di ba, nakakalungkot lang kasi itong lalong-lalo na ang inaasahan ko sana na mag-i-stay doon yung mga magigiting nating senador na si Tito Vicente Soto III at si Pings Lacson. Si Ping. Di ba? Kaya lang, Mayor. yun nga, alam mo, napakagaling niya ni Senator Ping sa pulis pa, no? Pero hindi, umalis sila na maaga, Dr. J.
Kaya nga, alam mo, itong si Ping, nag-iisip ako, paano nangyari kay Ping? Na parang nagbago ang prinsipyo niya nagbago. Isipin mo, ang mga kasama mo, alam mo pala na may mga problemang darating sa mga susunod na oras. Hindi mo man lang tinitik yung kasama mo, medyo alis na muna tayo. So, yan ay maraming nagsasabi, Dr. R, na yan daw ay staged, na daw yan ay drama. Paano magiging drama? Ang hindi ko maubos isip, paano magiging drama? Ang NBI, andun sa kabila, at sila Senator Cayetano na sa kabila, pwede bang nagkaroon ng, oy, ganitong gawin natin drama para makatakas si Bato de la Rosa? pero natatawa ako, Dr. J, kasi ganun sinasabi mong drama, unang pumasok sa isip ko Eat Bulaga na ba? Eat Bulaga. Diba? Or ano na ba? Ano ba yung school bukol? School bukol. Hindi pala Eat Bulaga, no? School bukol na ba? School bukol. Hindi naman. So, ang nakakapagtaka lang, Dr. J, dito sa mga senador na naunang umalis sa Senado, nauna yung magaling sumakay ng kabayo. Yung nagtatambling habang nagbabaril, napakahusay nun. Oo, si Leon Guerrero yan di ba, Dr. Parang siya yung pinakamaagang umalis, no? Parang maagang umalis itong si Senator Lito Lapid. Pero nakita na nga natin, basta yung mga sumunod na umalis ay kabilang na dito si dating Senate President Tito Soto, na sana inaasahan natin isa sa pinaka, si veteran na senators ng ating bansa. Sana nagpaiwan muna siya doon dahil napakahalaga ng kanyang mga inputs, no? Lalo na kung may sanay na, di ba? Sabi na nga niya, siya lang ang kaisa-isang senador, 5 beses na naboto sa Senado, kung di ako nagkakamali. Ibig sabihin, napakarami na niyang experience, di ba, Dr. Cheng? Mahaba talaga ang experience niya. Kaya lang, pagdating sa crisis, na katulad yan, crisis yan yung nangyayari na yan yung ating gobyerno, na dapat sana yung government natin ang sinabi, hayaan nyo na yan muna yan, hayaan nyo kasi ang sama ng imahe natin sa ibang bansa, mayroon tayong constitutional crisis, ang legislative, ang part of legislation na Senado, ay hindi sila magkasundo ng executive sa ngayon. Pero ang power nasa executive, pero hindi naman pwede mag-surrender ngayon ng kanilang constitutional directive na rights ng Senado, ng function nila sa eksekutibo. At hindi naman maganda tingnan na katulad ng Congress na sunod-sunuran sa executive kasi nasaan ang separation of power. Tama ang paninindigan nitong bagong pamunuan ng Senado, sila Senate President Cayetano, na kailangan respetuhin ang rule of law. Yun lang naman ang hinihingi nila Kung si Bato de la Rosa ay mayroon siyang ICC warrant, ay hindi valid yun unless na yan ay dumaan sa tamang proseso at ang mag-i-issue ng warrant ay ang local court natin. Hindi mo pwede arestuhin yung si Bato dahil lang may ICC warrant. Hindi pwede yun kasi kailangan dumaan po yan sa proseso. Kaya lang, matanong ko lang, Dr. J, alam mo, hindi ko kabisado yung mga bagay-bagay. Ang kwento nitong si dating Senador Antonio Trillanes ay hiniram daw niya yung warrant from the supposedly yung mga arresting officers ng NBI. Yun ang sinabi niya sa interview, Dr. J. Narinig natin yan, Tama ba yun? Pwede ba yun? Pinapayagan ba yung ganon? Ikaw isang civilian na. Hindi ka na senador. Hindi rin ikaw, wala ka rin police powers. Wala ka rin police powers. At wala ka na sa gobyerno, Pero mukhang nangangarap ka na mapunta na palitan itong si Secretary John Vic Remulla. Mukhang gusto yata niyang palitan. Yun ang umuugong, Dr. J. Mukha.
no? Ang tanong ko lang, pwede bang isang police officer, hindi naman ikaw ang aarestuhin? Di ba? Ang karapatan, alam ko, karapatan niya ng i-aarestuhin na mabasa kung ano yung warrant. Alam ko, ha? At kung merong abogado ito nandun sa on-site, nakatabi ng arresting officer, at katabi nung kanilang aarestuhin, ay maaaring hilingin ng abogado na mabasa ang warrant. Pero ikaw, civilian, no? Civilian doon, pwede mo bang hiramin sa National Bureau of Investigation yung warrant para ipakita sa media? Tama, wala siyang official capacity. Pero alam mo, ang duda ko dyan kay Trillanes, kung minsan, tuwing nakikita ko yan na nakipag-usap sa media, may mga... At ngayon nga, binabanatan niya si John Vic Remulla dahil parang sinasabi niya na incompetent, na dapat 10,000 na pulis. Iisipin mo naman, saan kukuha ng 10,000 na pulis para lang hanapin si Bato de la Rosa? Na wala namang valid warrant na nagagaling sa Philippine Court. Yan ay pag-aaksaya lang ng resources ng pamahala natin. Pero tingin ko dyan kay Trillanes, madalas parang nakasinghot ng rugby. Nakasinghot ng rugby. Baka ginagawa naman kasi yung sahig niya kaya nakakaamoy. Hindi, yung sapatos niya kasi sa palakad lang. Kailangan i-rugby yung sapatos. Pero alam mo, Dr. J, no, isa sa naobserbahan natin, no, na leading dun sa sinasabi nga nating scapol, no, yung kita naman natin sa mga videos na lumabas sa social media, no, na nananakbo habang paakyat ng hagdan itong si Senator Bato de la Rosa, Dr. J, no. Ay mabati lang natin, Dr. J, na nakapatayam natin yung kapatid ni Senator Bato de la Rosa, no. Sir, maraming salamat po, no, at sa pagbibigay niyo ng ng oras na makapanayam po namin kayo nung isang gabi. Nung Dr. J, nung Miyerkules ng gabi, no. Alam mo Dr. J, itong nangyayari dito habang nag-i-escapo. Parang Dr. J, ako sa aking opinion lamang, no. Parang di umano ito alam talaga ng ilang senador na darating si Senator Bato de la Rosa. Hindi ito kabilang dun sa new majority, ha. At kaya mukhang tinatry itong pigilan, Dr. J, no. Pinipigilan nila ito na makapasok ng session hall dahil kailangan bumoto, di ba? Kailangan bumoto. Dahil meron mangilan-ngilan na statement itong si bagong Senate President Alan Peter Cayetano na nagsasabi na talagang merong effort, no? Talagang mukhang merong effort na mapigilan na makarating si Senator Bato de la Rosa sa session hall, Dr. J. Talagang gano'n nga, siguro mayroon silang info at kung sino man ang nagbigay sa kanilang informasyon na mayroong magaganap na kudita sa Senado. At ang binibilang nila na isa ang kailangan na makarating si Bato de la Rosa para kasi diba 13-1 ang naging score. So para walang magiging sabi natin na tie. So ang tiebreaker si Bato de la Rosa. So maaring meron silang prior information. Yun ang masasabi natin diyan kasi bakit nakaabang ang NBI? Dahil kung walang prior information, ay di wala ang NBI doon. Simple na yan eh. Oh. Tsaka kaduda-duda doon, nandun si dating Senador Antonio Trillanes, anong ginagawa niya? Nagpipield trip? Di ba? Nagpipield trip. Alam mo, itong si Trillanes, kulang sa pansin. Kulang sa pansin yan. Meron pang gusto pa bumalik yan sa kapangyarihan, sa gobyerno, sa kahit anong paraan. Kaya niya sinisiraan si John Vic Remulla sa ngayon kasi gusto niya mapansin siya ni Pangulong Marcos na ako, mas magaling ako kay Remulla. Ako, pulos drama yan pulos optics yan na Dr. R.
gusto niya ako ipalit mo kay Juan, kay Remulla para mabigyan natin ng ano. So yun ang mga ano diyan. Kaya lang wala namang political clout itong si Trillanes unless na mayroon siyang nalalaman, mayroon siyang nakatago na resibo laban sa ilang mga matataas na opisyalis ng bansa natin, Dr. R. Alam mo, sabi nga, meron pa palang mga tinatawag-tawag na secret warrant, Dr. J. Meron palang mga secret warrant. So ito, parang most probably, sinasabi nga, November pa daw itong warrant ni Senator Bato de la Rosa, di ba? Pero mabalik lang ako, no? Dr. J, maipakita natin sa ating mga tagapakinig, sa mga followers dyan sa ating sa Facebook natin, no? Kung ano yung pinahayag ni Senator, ilan sa mga pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, no? Merong 3 video na naihanda ang ating mga kasama diyan sa estasyon. Okay. Para maintindihan natin, no, kung ano ba talaga ang nangyari at ano ba talaga yung ginagawa ng ngayon na na minority. Dati itong mga grupo dati nila Senator Vicente Tito Otis Soto, no? Diba? Para maintindihan din ng ating mga tagapinig, Dr. J, kung ano nga ito. Maestro, play po natin yung unang video. It's very obvious to me they didn't want him to appear. Nung wala siya dito, dapat daw nandito siya. Nung nandito siya, may humabol sa kanya. Ngayon nandito siya, urging to surrender. Okay, so ito ang tanong ko sa mga senador na nag-urge. Pag naglabas ng ICC, ng warrant laban sa mga cabinet members, laban sa mga general natin, laban sa mga progressive leaders that they will accuse of mass graves and everything, payag ba sila na lahat yan, pulutin na lang tapos dalhin sa hate? O dapat dumaan sa korte? Senator Bato will surrender if it is a Philippine court that orders his arrest and he is allowed all legal remedies. So, take out the name, Bato. Ako, kahit kalabang ko, kahit a person I don't like, I want him to have all the legal remedies, to exhaust all the legal remedies. So, yun ang payo ko sa kabila. Don't be personal. Think of what's better for the country. Think what's better for the institution. Since laban lang po yung naka-assign dito, so alalang po, hindi naman ito ma-approve. I respect their opinion. They want to express it that way, di ba? But kitang-kita nyo sa majority yesterday at kita nyo sa action ng iba, pati sa mga NBA agents who went overboard, that they don't want him here. In politics, you don't always want your opponent to be there. But you don't wish them to be shipped off to a foreign country. Sir, do you feel kaya nila pinupursue ito? Diba? Yan ang sinasabi natin, di ba? Mukhang ayaw na ayaw talaga nila, no, na makarating ito si Senator Bato. Nung isang araw na yun, no, nung May 11, Dr. J. Kasi sabi nga naman ni Senator Alan Peter Cayetano, ng ating bagong Senate President, pag wala, hinahanap. Tapos sinasabi pa, binabanggit pa na parang perang mayroon pang insinuation, dapat hindi sumisweldo itong Senador Bato, di ba? Yan ang sinasabi nila. Kahit tapos si ngayon, Tito Soto, yan ang sinasabi. Na Yun na siya nga. hindi tumatanggap ng sahod. ayun na nga Pero tapos sasabihin nila, Dr. J, sasabi nga ni Senate President, ngayon, naparating, ayaw niya naman nandito. Di ba? Kasi bakit, Dr. J, di ba? Ang sabi nga ni Senator Tito Soto, di ba, nung isang araw tinalakay natin ito. Hindi daw niya pinayagan, hindi daw siya ang nagbigay ng pagpayag na maaresto si Senator Bato. Parang sinasabi niya parang ito informasyon lamang na ipaparating, parang yung sinasabi na sabina ng CIDG na pinadala sa Senado, no? Pero sabi rin ni Senator Alan Peter Cayetano, iba naman daw ang sinabi sa kanya ni NBI Director Melvin Matibag. Pinayagan daw talaga sila ni Senator Soto. At sabi nga pa nga parang ang pagkasabi ni Senator Alan Peter Cayetano ay namang paikot-ikot ang NBI agents doon nang walang pagpayag.
ng Senate President. Eh, yan po itatanong natin kay Senate President Tito Soto uli. Senate President, dating Senate President, sorry po, APC, Senator APC, no? Ano ho ba ang katotohanan niyan, Senator Vicente Soto III? Ano bang ginawa niyong pagpayag? Eh, kasi kung nakita niyo ho na ito'y warrant from the ICC, eh bakit niyo pa ho hinayaang pumasok? Kung ako yon, nakita ko yon, ako'y 5 termers o hindi 5 times na ako naboto na senador, nakita ko ba hindi naman ito local court issued. Abay, ba't po papayagan ito, di ba? Sabi ko, dalhin nyo muna sa local court at yung local court ang magbigay ng warrant of arrest para kay Senator Bato. Dahil hindi naman ito yung local court issued, abay, hindi ko papayagan ang pagpasok nyo dito, di ba, Dr. J? Kung sa akin lamang Tama, kasi kung ikaw ang Senate leader ka, Senate President, kailangan alam mo lahat ng nangyayari at alamin mo kung tama. Hindi yung pakitaan ka lang ng warrant ni Trillanes na at face value, yan ay iyong tatanggapin. Kaya doon lumalabas kayo ng kahalagahan na ang Senate President ay dapat abogado. Bakit? Kasi hindi niya nalaman na yung dala-dala niya na warrant of arrest ay hindi pwede i-serve yan sa isang kahit na hindi senador o kahit na sa isang private individual, dahil yan ay paglabag sa ating konstitusyon. May proseso eh. Hindi naman pwede na basta na lang ang isang foreign country mag-i-issue ng warrant, ang judge nila doon. Tapos dadalhin sa Pilipinas, so hulihin yung si Dr. R at saka si Dr. J. Hindi pwede yun. Dahil nagpapanggap silang mga doktor. So yan ay, alam nyo, hindi pwede yan kasi meron batas tayo na sinusunod. Ano ang nag-ano dyan? Ang Philippine Constitution. At meron nga tayong nabasa na isang artikulo na may nagtanong na tama ba na dapat ang nangingibabaw yung ating konstitusyon. Dahil meron tayong Republic Act 9851, sabi, Republic, kasi ito yung binabasihan nila Trillanes na pwede daw hulihin basing on Republic Act number 9851. Ito ay binabasa ko lang to artikulo. I am not a lawyer, Dr. R. Pero babasahin ko, does not prevail over the 1987 Philippine Constitution regarding the matter of arrest. The Constitution is the supreme law of the land, and any statute, including RA 9851, must comply with constitutional provisions, particularly the Bill of Rights, which requires valid warrants issued by a judge. So anong ibig sabihin ng judge na yan? Kailangan judge dito sa atin sa Pilipinas, hindi sa iba. So ang sinasabi dito sa itong artikulo binabasa ko, key points of the relationship between RA 9851 and the Constitution. Constitutional supremacy. RA 9851 cannot override the 1987 Constitution. It must be interpreted alongside it. Judicial oversight. While Section 17 of RA 9851 allows the government to surrender a person to an international court, this process must still respect constitutional rights against unreasonable searches and seizures. So nakalagay pa rin dito, no automatic surrender. Experts argue that RA 9851 does not permit automatic or direct surrender without going through Philippine judicial proceedings to determine the validity and legality of an international arrest warrant. Ay hindi natin alam, baka sa recto lang ginawa yung ICC warrant na yun. Kasi meron silang sa recto. At alam naman natin na yung mga budol-budol na pera na ginawa nila ay nagaling din sa recto. Role of domestic courts under RA 9851, Philippine Regional Trial Courts
retain jurisdiction to determine if a person's rights were respected. In summary, RA 9851 authorizes cooperation with international tribunal but cannot be used to bypass the constitutional right to due process and the requirement for judicial warrant. Yon, maliwanag yan, ha? Na ang ICC kailangan dumaan ang proseso ng kanilang warrant of arrest, dadaan pa rin yan sa korte natin. Kasi ang nakalagay sa sa Bill of Rights natin, no person should be deprived of liberty, life, property, without due process of law. Yun ang Tama nakalagay. yan, Dr. Jing. Ah. Tama yan, no? Na very basic, no? No, napakadali pong intindihin yan, no, na sinasabi na hindi pwedeng i-override ng isang RA ang Philippine Constitution, no. Mabalik ko lamang, Dr. J, yung sinasabi mo, no. Mabuti na nga lamang, Dr. J, isang abogado, no. Isang abogado ang bagong Senate President. Tama. Dahil kung si Senator Vicente Soto III yan, nako, Dr. J, palagi ko nagwawala ang tao doon sa labas ng Senado, no? Bukod doon, Dr. J, no? Isa pa rin. Buti na lang, no? In between Senator Tito Soto, no? Yung isa pang abogado na napakagaling rin, no? Niyang si Senator Chis Escudero. Ayan ang makikita na po napaka-glaring ng difference kung paano umilos at magdesisyon itong si dating Senate President Chis Escudero at itong si Senate President Alan Peter Cayetano versus dito sa huling Senate President Vicente Soto III. No, napakalaki po ng diferensya, Dr. Jeng. From graduate of One Ball University. Ay, It's a alumni. Hindi ko alam kung kailan ang alumni coming ng One Ball University. Pero magkikita-kita sila. Graduate yan. So nakikita mo ang kaibahan. Dahil si Senator Peter Cayetano, maingat siya sa pagka-interpret niya sa mga pangyayari. At nakikita mo ang kanyang pagiging lawyer kasi more on legality and matatawag natin na yung legitimacy ang kanyang sinasabi. So, pwede nilang i-surrender si Bato kung yan ay magagaling ang warrant sa isang local na RTC court sa atin, local court. So, dahil yan ay sumasang-ayon sa batas, sumasang-ayon yan sa ating konstitusyon, Dr. Ar. sige, Dr. J, bago tayo magpatuloy, mag-station break po muna tayo. Okay. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang oras po ay alas 12:30 ng hapon. Biyernes ng hapon. Thanks God it's Friday. At kayo po ay nakikinig sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD. 1098 kilohertz sa ating mga talapitan. Dr. R, meron na ako napapansin. Itong mga kalaban ni Bato at itong bagong pamunuan ng Senado. Alam mo, ito, very active sila, lalo na yung mga trolls nila siguro. Madalas nila sinasabi ngayon na tumakas daw, nag-escape daw itong si Bato de la Rosa sa Senado. Anong masasabi mo dyan? Naku, alam mo sa totoo lang, Dr. J, kung ako ang tatanungin, wala namang standing warrant from a local court itong si Senator Bato de la Rosa. So, bakit takas ang sinasabi niyo?
Eh, di ba? Tama. Oo. Kung tumakas yan, siguro dapat yan, naghukay doon sa simento ng Senado, tapos kumuha ng tunnel, no? Para makalusot. Ang labas na po niya ay sa Pasig River, para makita niya yung mutya ng Pasig. Pero sa totoo lang ho, sa akin ho, hindi ho pagtakas yan. Karapatan niyo ho siya, sige, kung nagugutom na, bumili ho ng burger steak sa Jollibee. Paano niyo ho pipigilan? Wala naman ho yung standing local court issued warrant, no? Di ba? Ayun nga ang sinasabi ko, Dr. Jay, napakalayo ng kaibahan. Baka kung si Senator Vicente Soto III dito, no? Ako'y naghahaka-haka lamang, di ba? Paano kung si Senator Vicente Soto III, isinurrender na lamang niya si Senator Bato de la Rosa, ganun ba ang mangyayari? Kung ganun ang mangyayari, Dr. J, wala nang panag-iba yun sa pag-surrender ng soberenya ng Pilipinas sa isang korte na imported, di ba? Di ba? Isang korte na imported na may secret warrant. Ayun ang diyan, Dr. J. Pero Dr. J, bago kumalingat, meron pang isang video na medyo may laman. May laman ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin to. Okay. Before the break, alam nila may hawak akong 14. Hindi dapat ako. It was someone else. Anong ginawa nila? May ginawa sila para hindi kami umabot ng 14. But what is the other side doing? We will assume that, 'di ba? Sabi nga nila, manipis ang majority namin. Ang sagot ko lang doon, mas mabuting manipis kaso sa makapal. Majority nga kayo dati, makapal naman. What do you mean by that? Sabi niya manipis ang majority namin. Yes. Because of the 13, sir. 'Di ba? Okay. So, at the very least, yung pinaka-respeto natin sa kapwa senador, makapasok ka, you can use the facilities of the Senate, hindi ka sinusundan ng CCTV, hindi ka trinethreaten, hindi nag-iimbento ng mga accusations sa kapwa, 'di ba? Hindi tinatakot yung kasama mo sa majority. That's why I said nga, statesmen like sana, nagpalit, let's move on. Pero sa ginagawa nila ngayon, parang pinipilit nilang magsalita kami kung bakit tumagal ang palitan ng leadership. So, kung papalitan nila kami, all they have to do is go upstairs. Nung natalo ako kay Senator Pimentel ng 2016, nag-dinner pa kami kasama si PRRD with Senator Soto, Senator Lacson. I think Senator Pimentel was there. Nagkamayan pa kami sa Malacanang bago. Then I didn't go to the SONA. I didn't go here. Sa SONA na ako pumunta. Nung nagpalit at naging Senate President si Senator Subiri, wala namang problema eh. Nung umakyat kami ni Senator Escudero, pinakita sa kanya, mga boss, may pirmahan. Yakapan pa kami. Siyempre may konting sinong bumaliktad, sinong ganon. But yun, private lang yun. Diba? So, nung pumalit si Senator Soto, ang umakyat napaka-close pa sa amin. Umakyat kay Senator Cheese. Siya pa nag-oath eh. So, before the break, alam nila may hawak akong 14. Hindi dapat ako. It was someone else. Anong ginawa nila? May ginawa sila. Para hindi kami umabot ng 14. So ngayon, choice nila kasi hindi namin sila atrasan eh. Pero sana isipin nila yung mga pulis na sa labas. Sana isipin nila yung oras nyo sa news. Would you rather be reporting on inflation, on tourism, on gas prices, 'di ba, on education, on the super El Nino? Or would you rather keep talking about Bato? 'Di ba? Wala naman sine si Bato eh. Hindi naman box office yung kay Bato. So may legal issue. So let the court decide. Can't we move on from that? Di ba? Tama. Tama. Bakit ba ba't ba nakikipagkulitan pa itong mga new minority sa pamumuno ni Senate President Tito Soto? Hindi, mag-move on ka na, sir. Wala na ho kayo sa pwesto, hindi na ho kayo ang Senate President. Meron ho bagong Senate President na isang magiting na abogado na mas marami pong alam sa inyo sa legal. Ganun rin, alam mo, Dr. J, parang meron na naman daw plano na i-unseat na naman itong bagong Senate President. Wala kung ako yan, sige, ano na lang uli, agawan na lang uli ng boto. Pero kung ako yan, mas maganda na isa pa ring abogado, no? Hindi isa pa ring abogado ang papalit. Basta wag, hindi abogado.
Pero wala tayong sinasabi dito na hindi magaling yan si Senator Tito Soto. Napakagaling po niyan. Idol ko yan. Yan ho. Ang idol ko, lalong-lalo na nung pinapanood ko lagi yung school bukol nung bata pa ako. Alumni, sabi ko nga, alumni ng One Ball University yan. So, ang One Ball University, limited lang ang slots. Kukunti lang estudyante doon, kaya mga special kids, special child doon. ang mga andon, ano. Ngayon, yung sinasabi ni Senator Cayetano, tama yan. Kasi lahat ito, Dr. R, nag-uugat ito sa impeachment ni Sara Duterte. They want to control the Senate to make sure that Sara Duterte will be convicted. Pero kahit na hindi nagpalit ng Senate leadership, mahihirapan pa rin sila kumuha ng 16 para sa conviction ni Sara Duterte. Lahat ito, nakakabit pati dyan yung mga flood control scam na alam naman nila na pag si Sara Duterte naging presidente, sa 2028, hindi nila napigilan, paktaylo sila lahat ng involved dyan sa mga scam na yan. So, yan ay, alam nyo, ito lahat mga kababayan, nakakabit ito, nakakoneksyon ito sa pagnanakaw na ginawa, sa plunder na ginawa sa kaban ng bayan. Kasi alam nila na pag hindi nila kasangga, kung hindi nila kaalyado ang uupo sa 2028, lahat po sila ay makakasuhan na involved po dyan sa scam na yan, sa flood control. Yung pinakamalaki na plunder na nangyari sa bansang Pilipinas, Dr. R. Alam mo, Dr. J, bago tayo malayo sa usapin, balikan natin yung video ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang very glaring doon sa nag-hit sa akin doon, Dr. J, yung sinabi niya, totoo namang manipis sila. Totoo naman daw na manipis sila. Pero parang meron siya sinabing makapal. No? Hindi ko alam. Hindi ko tuloy alam, Dr. J. Hindi ko alam kung itong makapal na to, makapal ng mga mukha. Diba, Makapal ang mukha ang sinasabi niya. Makapal ang mukha niyo. Ang bibilis yung umalis, iniiwan niyo kami na 13 rito. So, mayroon akong nabasa na nag-comment, the minority needs 4 to jump back to them to make them 13 and replace Cayetano. Iniwan nyo nga sila sa putukan eh. Don't expect anyone to join you back. Senate President Cayetano is no solid as a rock. So, ikaw ba? Ikaw kasama ka doon sa iniwan? Katalon ka pa, sasamahan mo pa yung mga nang-iwan sa'yo? Oh, na hindi ka man lang pinalagot. Oh. Gusto nila na kayo masaktan sila buhay. Ito, Dr. J, meron nag-post, hindi ko alam kung ito tama, no? Pero mukhang ito yung mga log-out ng mga senador nung araw na yon, no? Siyempre, unang-una si Senator Leon Guerrero Lapid na umalis ng 15:59. So ito yung military time, no? So kung 15:59, Dr. J, ito yung 3:59 ng hapon, kung di ako nagkakamali. Sumunod ay si yung best friend ni na poging senador Robin Padilla na si Senator Kiko Pangilinan, no, Cuneta, Pangilinan lang pala. No, ito ay umalis ng 5:05 dahil 17:05 daw ito. At si dalawang magkapatid na Tulpo na magkasunod na umalis 5:32 at 5:53. Gayon din umalis din ng maaga itong si Senator Bam Aquino. At si Senator Risa naman, medyo nahuli pa nga nakakatuwa pa nga itong si Senator Risa dahil umalis na siya ng alas 6. Ganap na alas 6, 6:16 ng gabi. At sumunod na si Senator J.B. Ernesto at si Senator Mig Subiri. Uli na umalis si Senator Sherwin Gatchalian at si Senator Tito Soto. Isa totoo lang, 1901 naman pala umalis ito si dating Senate President Tito Soto, 701. No? Pero alam ko parang nagkaputukan na after that. No?
Pero alam niya kasi kung anong oras mangyayari yun eh. Kaya para hindi halata, kunwari, ako na pinakahuling alis. Unti-unti, isa-isa, huwag tayo sabay-sabay kasi mahalata tayo na alam natin na may mangyayari. So yan ay sinasabi natin, full hypothesis yan o hypothetical. Pero there are a good chance na ganyan po ang nangyari. Na may alam sila, may prior knowledge sila. Kaya sila ay umalis. Kasi yun naman ang akusasyon na sinasabi ng ibang tao eh. At kung titingnan mo naman sa lohika, sa logic, bakit ang lahat ng oposisyon sa Senado, yun ang umalis at naiwan itong mga nasa majority. So, Ayun na nga, Dr. J. Kasi sinasabi mo nga, ikaw, putulad tayo, tayo magkatandem, no? Pag tayo nag-usap na pupunta tayo sa kainan, pag iniwan mo, hindi na kita sasamahan sa susunod. Di ba, Dr. J, no? Pero, Dr. J, bago ako malingat, no, gusto ko lang batiin itong aking kaibigan na ang negosyo, Dr. J, ay catering, no? Ito'y magkapatid, no? Kundi ako hinahanap ko lamang yung kanilang kompletong pangalan para dun sa pero babatiin natin mamaya yan, Dr. J. Babalik lang ako, Dr. J, sa sinasabi natin, no? Pero ngayon, Dr. J, tingin ko lang, no, ako rin ay may agam-agam. Dahil sa totoo lang, meron din akong inaasahan sa ating bagong majority. At sa ating Senate President Alan Peter Queta, no? Dr. J. Alam mo ba yun? Tingin mo, anong hulaan mo, Dr. J, kung ano ang inaabangan ko sa kanila? Ang inaabangan mo, at ako din, ganoon din ang inaabangan ko, yung Blue Ribbon Committee Chairman. Ayong! Kasi yun ang susi sa lahat that would unravel now and show to the world kung sino itong mga kawatan na nasa pamahalaan natin. At ito ay kung sino man upo dyan na Blue Ribbon Committee Chairman at kung siya ay sincero sa kanyang gawain na maipilahad ang lahat ng pangyayari dyan sa flood control na yan, ayaw na alam mo, pwede natin siyang tawagin na bayani. Hindi bayani, agbayani, kundi si bayani talaga. Dahil kung buo ang loob niya at siwalat sa taong bayan ang totoong nangyari, kung sino mga mastermind sa scam na yan, ay habang kung ilang henerasyon na hindi makakalimutan ang kanyang pangalan, maitatatak ngayon sa kasaysayan ng bansa natin na ito ang senador na ito. Pinalitan si Ping Lacson, tumindig, para maisiwalat at maipakita sa taong bayan kung sino mga kawatan noong panahon ng 2025, 2026 sa mga flood control scam. At yan ay hindi na makakalimutan na parang si Andres Bonifacio ay hindi nakakalimutan hanggang ngayon ng bansang Pilipino. Alam mo, Dr. J, no, nakakuha ko na yung detalye nila, no, akin lamang pong babatiin si Ate She Garsota at ang kanyang kapatid na si Sir Lester Manalo, no? Kasi Dr. J, ang maiden name ni Ate She ay Manalo din. Ito ay nakapag-asawa ng Garsota. Alam mo, yan ay mga caterers diyan sa bahagi ng Muntinlupa City. Masarap magluto yan. Oo. At maayos ang serbisyo nila, Dr. J. Kaya kung meron po kayong susunod na party, Dr. J, pag nagpakasal ka uli, siguraduhin mo, lalong-lalo na to si Sir Lester, sanay na sanay sa mga wedding, no? Ito ang kanyang specialty. At si Ate She naman yung iba na mga mga events, no? Pero Dr. J, pag nagpakasal ka, kunin mo ito, si Sir Lester Manalo, Talaga, no? kukunin ko kung meron pa magkagusto sa akin.
Pero yun, Ate She at Kuya Lester, no, hanapin nyo lang po ang kanilang mga pangalan sa Facebook, si Sherry Lane Manalo Garsota o si Sir Lester Manalo, no. Maayos po yan na mga kausap at magagaling na mga caterers and events specialist. Dr. J, masabi ko lang yung mabanggit ko lang yung matutungkan ko yung sinasabi mo, no. Yung Blue Ribbon Committee Chair, dapat yan i-assign na, no. Dapat yan. Assign na yan, Dr. J. No? At siguro doon na isang abogado ang mailagay dyan. Ay dapat talaga kasi maaari ngayon ay Friday. Hindi ko alam kung may session ang Senate, pero yan ay maaring sa Lunes magkaroon ng maliwanag na kasi kailan mag-assign na ang ating bagong pamunuan ng Senado ng mga kung sino-sino ang chairman sa bawat mga o ano mga committees, public works, foreign affairs, whatever, no? So, ang isa sa inaabangan natin, itong Blue Ribbon Committee. So, maaaring nag-uusap na sila dyan. At ang alam lang naman natin na medyo, aside from Peter Cayetano, a lawyer, Pia Cayetano, also a lawyer, Marcoleta, another lawyer, may isa pang lawyer eh. Sino? Ito ang poging-poging kaibigan natin, si Senator Attorney Chis Escudero, no. Yan, ang daming abogado diyan sa majority, no. So, siguro among them, except for Peter Cayetano, yun ang mga qualified to head now the Blue Ribbon Committee. Hindi natin pwedeng alisin ang si Chis Escudero, ano yan eh, di ba? Bartam Thatcher yan. Ay, oo. Magaling to, no? So, yun ang kailangan natin. Talagang andun ang know-how sa batas. Kasi itong pinag-uusapan dito, this involves criminal actions. Hindi ito ordinaryong sabihin natin na petty crimes na ginawa na 1.2 trillion ang nawawala sa kaban ng bayan. At ang isang inaabangan ko dyan, alam mo, Dr. R, kung sakali man na maisalang sa Blue Ribbon Committee hearing ang mga ex-soldiers na naglahad ng kanilang mga salaysay ay mga Marines, nakatagbuan yung mga Marines, yung inaabangan ko doon kung ano ang kaugnayan ngayon, yung di ba mayroon silang affidavit na linking Trillanes doon sa ICC. Kailangan ipaliwanag din sa taong bayan yan kung bakit tayo nagbigay ng pera di umano doon sa sinasabi ng mga Marines na yan na nagdala sila ng pera doon sa isang hotel at yun yata ang ginamit at binigay sa ICC. Para maliwanagan natin bakit nangyari yung ganun. So ito, alam niyo, napakarami ng mangyayari at lalabas na mga informasyon at maraming masasangkot dito kung ang isang Blue Ribbon Committee Chairman na uupo sa ngayon sa Senado ay magiging tapat sa kanyang tungkulin at ang interes ng taong bayan ang kanyang inuuna, Dr. R. Tama, Dr. J, no, tama yung sinasabi mo. Kaya ako, kung tutuusin, no, siguro kung either itong si Senator Rodante Marcoleta pa rin ang maiupo na BRC, no, Blue Ribbon Committee Chair, or isa pa sa tatlong magagaling na abogado na siyempre pangalanan natin yan, si Senator Chis Escudero, Senator Pia Cayetano, at itong si sino pa nga isa? Dr. J, ang isa pa si Alan eh. Si Senator Alan. So tatlo na lang yung pagpipilian natin. Pero sana nawa ay maging membro din sila. Itong si Senator Chis Escudero at si Senator Pia Cayetano nung Blue Ribbon Committee. Para po talagang gigisahin na natin at malalaman na natin kung ano yung katotohanan dahil napakatagal. Alam mo, Dr. J, no? Flood control scam. Dr. J, ano nang ang buwan na ngayon? Mayo na, di ba? Gusto ko rin may sama sana dyan si sa komite, Teresa Ontiveros. pero matuloy ko na yung sinasabi ko. Anong buwan na ngayon, Dr. J? Anong buwan? Mayo. Aba,
Hunyo na naman, June, panahon na naman ng tagulan. Dr. Ayan. J. So, Panahon na naman ng tagulan, blood control ang pinag-uusapan natin. Tinengga ng napakagaling nating senador na dating head ng Blue Ribbon Committee. Eh di sana ho, kung hindi ho tayo nagpigil na na ituloy-tuloy dapat yung investigasyon. Eh baka ho meron na ho tayong ilalagay sa selda na ilulubog ho sa susunod na baha sa Hunyo, Dr. J. Ayun ay alam nyo, pagtatagulan. Pero mayroon nung babala ang ating pag-asa na mayroon daw darating na El Nino. So hindi ko alam kung yun ay magtatagulan. Pasalamat kayo kung hindi magbabaha. Kasi kung magbabaha uli, yan ay nako, maalala na naman natin yung nangyaring scam dyan sa flood control, ano. Pero may El Nino daw, kaya ay magtipid tayo sa tubig. Mag-ingat. May El Nino daw. Hindi naman natin alam. Tayo, ordinaryong mamamayan, kaya tayo hindi natin alam yung mga scientific na mga pagdating dyan sa weather forecasting na yan, ano. Pero may nagsasabi sila na meron daw darating na El Nino, Dr. R. Basta ang importante, Dr. J, sa sinabi mo, yung pag-asa. No? May pag-asa na tayo ngayon, di ba? Sa bagong liderato ng Senado, under sa new leadership ng bagong Senate President Alan Peter Cayetano, at yung ilang abogado pang kanyang kasama diyan sa bagong majority. Alam mo, sinasabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, ayaw kong tawagin yata majority, mas gusto kong tawagin new majority. No? Dahil ito, majority. dito, sa sinasabi mo, pag-asa, dito na tayo nakakakita ng pag-asa, Dr. J. Kung sa ating gobyerno, dito na lang tayo na umahawak at na, alam mo, nag-umaasa na mabibigyan na ng katarungan yung ginawa nilang pagnanakaw sa pera at sa kaban ng bayan, no? Yung mali-malita nilang pinadideliver kung saan-saan, meron pang nandyan pa meron pa nakasabit na mountain bike na pagkamahal-mahal siguro ng mountain bike niyan, no? Diba? Dr. J, no? Ngayon lang tayo makakakuha ng pag-asa. Pag-asa po. Pag-asa na naway, no? Mag-umpisa na ho na maikulong itong mga magnanakaw sa kaban ng bayan, Dr. J. Ako, Dr. J, Dr. R, alam ko yung presyo ng mountain bike. Meron akong 4 na mountain bike. At hindi lang yan. Pag tiningnan mo, pag ikaw ay mahilig sa cycling, pati yung mga helmet na yan, pati cycling shirt, cycling shorts, nako, tos, ang mamahal niyan, hindi biro, ha. Kaya tuloy na nakita ko yung sinasabi mong nakasabit na mountain bike. Sabi ko, hindi ordinaryo ang may-ari nito. Maaaring isang kongresista. At ang doon nakita ko, hindi lang yung mountain bike, kundi pati ang malita. Sabi ko, mumurahin ang malita. Pero ang mountain bike, mamahalin. Dati naman tayo nagma-mountain bike, Kaya lang sa kasamang palad, medyo na crash tayo. Hindi ako na-crash sa babae, na-crash tayo. Nasira ang tuhod, kaya hindi na tayo pwede ngayon sumakay. Hindi na tayo pwede sumakay, Dr. R. Baka ano sa bila, hindi na ako pwede sumakay ng bisikleta, hindi sa kama. So, tama yung sinasabi mo, panahon na para mailabas ang katotohanan. Totoo yan, Dr. J. Dapat yan maipaupo na agad po, no, Senator APC, no. Alam mo, Dr. J, sorry po, pero ano naman po yun, Alan Peter Cayetano, kasi shortcut lang natin, no. Senate President APC, sir, bilis-bilisan po natin ang pagtatalaga ng mga bagong committee chairs, lalo na po dyan sa Blue Ribbon Committee, no? Para humay patawag na natin yung 18 soldiers, baka sabihin na naman hindi naman marino. Alam mo, Dr. J, napag-alaman ko, pag marine ka ngayon, marine ka habang buhay, no? Bukod doon, itong si dating Undersecretary Adrian Bersamin, mapatawag na rin. Itong si
magiting at poging-pogi, no? Aba, nakaharap ko, napakakinis ng balat, Dr. J. Itong si poging-poging Congressman Leandro Libiste, mapatawag rin, no? Para makapagbigay rin siya ng linaw, o baka mamaya, maisiwalat na niya talaga kung ano yung mga dokumento talaga na hawak niya, Dr. J. Para naman maibsan naman yung, alam mo, hindi ba yung marami na tayong nararamdamang hirap, no? Lalo na sa pagtaas ng gasolina at crudo, no? Pagtaas ng bilihin, syempre apektado ito. Lalo pa iisipin pa natin yung flood control, di ba? Dr. J, wala na yata pera ng bansa, no? Dahil ang dami nang nilagay sa maleta, di ba, Dr. J? Kasi sa concept ng economics, hindi maaaring mabankrupt ang isang bansa kung maayos ang fiscal discipline na tinatawag. Walang pagka-bankrupt ang isang bansa. Pero kung ang fiscal discipline ay maluwag at kaliwat kanan ang pagnanakaw at hindi naman napupunta sa dapat kapuntahan ng mga project na talagang walang scam, walang ghost at itatayo talaga. Kasi ang sa Keynesian theory of economics, ang dapat nagpa-pump prime ng economy ang gobyerno eh. Yun ang nag-uumpisa sa the government spending pump primes the economy para naman ang private sector kikilos din. At kung maganda ang governance at fiscal discipline ng ating bansa, ang mga private sector ma-encourage ngayon also to invest. Ganyan eh. Ang nangyayari sa ngayon, ang business confidence, kahit na tanungin mo yung mga nasa Makati Business Club na yan, mababa. So, it's high time to change the image of the Philippines and we should come out with a credible at maliwanag na investigasyon ng isang Blue Ribbon Committee na ang interest ng taong bayan ang pangunahin nilang tinitingnan, Dr. Art. Tama yan, Dr. J, no? Muli po, no? Tingin ko makukuha lang natin yan kung bubuksan na uli ang investigasyon dyan sa Senado sa pamamagitan ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno na maaari naman ni dati rin na Blue Ribbon Committee Chair na Senator Rodante Marcoleta o pwede rin naman si Senator Chis Escudero, no? Hopefully mabuksan na yan, Dr. J, at yun lang ang hiling natin kay Senator APC. Wala na po tayong oras, magpapaalam na ako. Ako po uli si Dr. R, magsama-sama po uli tayo sa isang linggo. Ganito rin pong oras. Sundan din po ninyo ang ating Facebook page, The Truth Doctors. No, wala po yung on air doon, baka po hanapin nyo kasi type nyo The Truth Doctors, no? Pero the Truth Doctors lang po talaga. Paki-like po ito, paki-follow at paki-share na rin po sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat po. At sa ngalan ng aking tandem, Dr. R, ito si Dr. J, nagpapaalam sa inyo. Magandang hapon at maraming salamat sa inyong pakikinig. Yo, sa panahon ng ingay at sismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on air. Balita isinasa